Hello, magandang umaga sa lahat at pasensya na kayo ngayon lang nakapag video ulit si Daddy. Welcome to ang sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay. At marami pong nangyari sa mga nakaraang araw at sobrang init po. Sobrang init po ng panahon. Hindi po mapipigilan ng init. Minamalat-malat po si Daddy. Kaya narito po tayo sa park para mag-vlog at para makapaghatid sa inyo ng impormasyon na kapupulutan natin ng mga aral. Kaya tumutok po tayo hanggang sa huli. At wag po niyong kalimutan mag-subscribe. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po at mag-like at mag-comment. So sobrang init po dito ay kaliwaan po ang bumbero dahil marami pong sunog. Kaliwaan po ang ambulansya dahil marami pong nai-heat stroke. Kailangan po kahit dyan po sa Pilipinas kailangan hydrated tayo. Kahit na po hindi mainit o hindi po maaraw, basta po nakakaramdam kayo ng alinsangan, kailangan po natin uminom ng maraming tubig para po sa ating katawan para hindi po tayo ma-heat stroke. Yan mga kaibigan, yan po ang tatandaan natin at para maging masaya ang lahat at masaya ang ating pamilya. Yun, dahil yan po importante at sama-sama tayong magiging masaya. Ngayon po ay pumasok na po tapos na po ang Obon o yung araw ng mga patay dito na isineselebrate ng isang linggo. Medyo wala na rin pong ingay ng mga kuliglig dahil nagpapalit na po sila o namamatay na po sila at nakakaawa man sabihin hanggang doon na lang kanilang buhay at magpapalit na po sila ng balat o talaga nahuhulog na sila sa puno para mamatay hanggang doon na lang talaga. Parang tayo mga tao, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, pero ang dapat nating isipin ay nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa at kailangan natin ng mga pangunawa. Kahit pa ginawan tayo ng masama ng mga tao, pagdasal na lang natin sila dahil ito ay hindi makakatulong pagpapatulan pa natin at magsisimula pa sa napakalaking gulo. Kaya mga kaibigan, unawain na lang natin sila at talagang kung sumusobra na ipabarangay na lang natin, lalo na pag gumagamit na ng dahas. Okay, ang topic na pag-uusapan po natin ang tungkol sa trabaho o pag talagang stress ka na sa trabaho. Ano dapat nating gawin o mga dapat nating gawin para makaiwas sa mga stress sa trabaho. Unang-una, dapat huwag tayong pabanjing-banjing dahil tayo ay kinuha o nagpunta sa trabaho para magtrabaho. Hindi po tayo tinanggap para bayaran lang, para magte-text o makipagchismisan. Yan po yung mga bagay na dapat nating iwasan. Ngayon po, may mga tao na talagang tamad. Kaya napapagalitan ng boss o napapagalitan ng kung sino man ang namamahala sa kanyang pinapasukan. Kaya dapat natin tandaan ang mga bagay na ito. Unang-una, ang mga boss natin, iba-iba sila ng ugali. Merong ginagamit ang kanilang kapangyarihan para magawan ka ng masama dahil ayaw ka nila, pero minsan ginagawa nila ito para ma-stress ka ng tuluyan at ikaw ay umalis na sa kanilang opisina o sa iyong pinagtatrabahuhan. Maraming tao ang gumagamit ng kapangyarihan, lalo na sa mga matataas ang posisyon sa gobyerno o sa opisina o sa anumang mga bagay na pinagtatrabahuhan buhayan ng mga tao.
merong pinapahirapan, lalo na yung mga nasa mababang posisyon na talagang utos dito, utos doon, kailangan naman natin sundin yun dahil yun ay trabaho. Pero depende sa pinasukan mong trabaho. Huwag naman tayong tatanga-tanga dahil pag tatanga-tanga tayo, tatangahin tayo, at kung alam mo nasa tama ka, pwede ka namang sumunod. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kasi iba sa atin natatakot sila na mawalan sila ng trabaho dahil yun lang ang pinasukan o pinagkukunan nila ng pang araw-araw nilang gastusin, lalo na pag malaki ang pamilya at mahirap humanap ng trabaho sa Pilipinas o sa anumang parte ng mundo. Meron man trabaho makikita o marami man trabaho, walang madaling trabaho. Kaya yan po ang masasabi ni Daddy. Naranasan ko po yan na nabubuli pa ako. May mga taong ayaw patalo, hindi po tatanggap ng pagkatalo o pagkakamali ang mga taong nasa mataas na posisyon. Tandaan niyo po yan. May mga, hindi naman po lahat, pero may mga tao naman na baligtad ang sitwasyon. Meron naman mga tao na nasa mataas na posisyon, sige-sige sa kanyang pagpapaubaya kung ano man ang ginagawa ng mga tao niya na nasa maliit na estado o posisyon. Minsan ginagamit ito ng mga trabahador mo, ginagawa itong kahinaan mo para makagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat o hindi kanais-nais sa kanilang pinaghahanap buhayan. Ayan, meron kasing mga boss din na mababait, meron kasing mga boss din na sige rin na sige, pero at the end sinasamantala na ng mga sinasamantala ng ginagawa ng kalokohan ng mga tao niya sa ibaba. Mahirap po yun. Huwag po tayong abuso dahil mahalin po natin ang trabaho, dahil pag nakatanggap po tayo o nakakuha tayo ng boss na mabait, palitan po rin natin ang kabaitan. Huwag po natin sinasamantala ang kanilang kabaitan. Hindi po maganda yun. Ang kailangan po ay pakisamahan, give and take. Pag alam mong mali, mag-suggest ka. Kung ayaw tanggapin, magpaliwanag ka. Kung ayaw ng paliwanag, o kung talagang ayaw na tumanggap ng paliwanag mo at mga talagang ikinasasakit ang ulo mo, ito po ang number one na kailangan yung tandaan. Pag hindi na po kayo masaya sa trabaho at alam nyo tama kayo at wala naman pinatutunguhan ng inyong ginagawa at sumisweldo man kayo at nabubuli naman kayo, wala pong dapat gawin kundi ang mag-resign. Pag hindi na po kayo masaya sa trabaho, hindi nyo na po kailangan na magtimpi, hindi nyo na po kailangan magtiis para bulihin lang. Ang kailangan po natin ay mag-resign dahil hindi na po tayo masaya. Ano po ang mangyayari sa atin? May stress po tayo at magkakaroon pa tayo ng mga depression at anxiety. Kaya po napakahalaga ng mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa ginagawa natin sa araw-araw. Kailangan po natin na magtimpi at kailangan po natin na ayusin ang ayusin natin ang ating sarili, mag-move on at humanap uli ng trabaho, kahit na sa panahon ngayon ay napakahirap humanap ng trabaho. Napakahirap humanap ng trabaho ngayon dahil ang mga tao ay talagang pag may mga puhunan na nagtatayo na po ng sarili nilang negosyo, dahil iba po ang ikaw ang amo, iba po ang pag ikaw ang boss, talagang medyo nakaka-advantage po. Kailangan talagang
patibayan lang ng sa mga gimmick o sa mga ginagawa mo sa trabaho para ang kompetisyon ay malabanan mo, dahil sa dami po na naghahanap buhay ngayon, mapamalaki mo na maliit, talaga napakalaki po ng kompetisyon. Yan po, dahil sa nakikita ko talagang pag ang isang tao o isang negosyo ay nag-boom at ito ay nakita sa social media, gagayahin po ito ng mga tao at kahit na kapitbahay mo ay gagayahin ito at magkakaroon ka na naman ng stress at magkakaroon ka na naman ng mga tinatawag na inis o bugnot. Huwag niyo sabihing hindi, dahil ang mga tao talagang inggitera, at ang mga tao po ay walang mga satisfaction. Talagang hanggat may nakikita, pag nag-boom, sige, gaya. Kailangan mo lang talaga na habaan ng iyong pasensya at kailangan mong umisip ng mga bagay na kakaiba at hayaan mo siyang gumaya ng gumaya. Patibayan na lang po na ng sikmura yan at kapal ng muka yung mga taong gumagaya. At ang number one po na dapat nyo gawin ay ito: galingan nyo po ang pakikisama sa mga customer, dahil ang customer po ang bumibili at nagbabayad ng mga ibinebenta ninyo, mapaisaw man yan, mapamaliit man negosyo yan o malaki. Kailangan nyo maging mapagmahal o maalaga sa inyong customer para magtagal ang inyong hanap buhay. Kaya ayan po ang mga nakikita ni Daddy kahit po dito sa Japan. Yan po yung mga nakikita ko na dapat nating iwasan o dapat nating tandaan lagi sa araw-araw para maging masaya ang buhay. Inuulit ko po, pag hindi ka na masaya o hindi ka na nag-i-enjoy sa iyong trabaho, mag-resign ka. At pag mayroong mga kompetensya sa trabaho o mayroong mga kompetensya sa business, ang gagawin po natin ay galingan natin. At ang importante po ay ang pakikisama. Yan po ang importante sa lahat ng bagay o sa anumang bagay na yung pinapasok o sa yung pinagdaraanan. Kaya dapat maging masaya tayo sa bawat trabaho na ating ginagawa. Yan po lamang at hanggang sa muli natin pagkikita. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang anumang karamdaman. Iingat po kayo dahil dito po sa Japan ay panayan lindol at marami pong sakuna at napakainit pa po talaga ng panahon. Masyado po maalinsangan at tumutulo na po ang mga mantika ni Daddy. Ayan. Kaya hanggang sa muli po natin pagkikita. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo para magkaroon naman tayo ng maraming pang kaibigan. At don't forget to like, share and comment sa mga taong nakakaranas ng mga ganito sitwasyon sa kanilang mga trabaho. Kaya hanggang sa muli po natin pagkikita, mag-iingat po kayo, gabayan kayo ng Diyos at pagdadasal po kayo araw-araw. Hanggang sa muli po, bye-bye. Bye-bye. Paalam. Ingat po kayo.